Ano ba itong pasabog ni Congressman Saldico? Sige nga po, panoorin natin. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sec. Nina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. Yung sa Aguado Royal Honoris, harap ng Gate 4 ng Malacanang, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Bida-bida dati si Orly Gutesa sa explosive claims of basura-filled suitcases delivered to congressmen painting a picture of massive corruption. Senator Marcoleta should also be investigated and charged. As for Gutesa's testimony, yan ang classic case ng falsus in uno, falsus in omnibus. Kung sa pirma pa lang ay peke na, ang buong testimonya ay walang kredibilidad. Pag-uusapan natin ngayong araw na to, itong testimony na ginawa ni Orly Gutesa. At tignan nga natin kung maayos ba itong witness na to o kaya baka medyo planted ata itong witness na to. And at this point, hindi ko talaga masasabi sa inyo kung credible ba siya o hindi. Pero ito lang babanggitin natin muna. No? Ay titignan natin kung gaano baka credible itong si Gutesa at kung tingin ba natin yung kanyang testimony ay basura ba o hindi. Tingin ko na nga dito, pangunahin na dyan yung pagsagawa ng isang medyo belated na background check at vetting dito kay Gutesa. Sim sa batas di ba? Falsus in uno, falsus in omnibus. Ibig sabihin, pag nagsinungaling ka sa isang bagay, malamang na malamang nagsisinungaling ka din sa ibang bagay. So kung nagsinungaling siya dun lang sa simpleng bagay na sinumpaan mo pa talaga yan sa harapan ng isang notaryo publiko, medyo mahirap paniwalaan yung mga ibang bagay na sinasabi niya. At well, kasalunan din ni Senator Marcoleta, masyado na mga halataya ata. Intention mo, magpropaganda lang, diyan ka sa Blue Ribbon at mawala ka na. Halimbawa, si Gutesa, kung makapagpakita siya ng, halimbawa, corroborative statement o maski anong ebidensya, like sinabi niya may chat group, kung may pipresenta niya yung maski screenshot man lamang at ito masasubject sa forensic, yung kanyang cellphone halimbawa, na totoo nga meron silang chat group na sumusuporta sa kanyang testimonya, pwede sabihin natin na ebidensya yon. Yung kay Gutesa daw is clearly political and the product of coaching. Do you think po kinoach itong si Gutesa? At yung iba po, ang observation baka si Senator Rodante Marcoleta dahil parang sinasabihan siya nung nagbabasa siya na, oh, nakalimutan mo tong ganito, balikan mo tong paragraph na ganito. Kayo na lang maghusga. Sasabihin ko na lang yung hula nyo, hula ko na rin Baka hindi niya naintindihan yung binasa niya. Baka hindi siya sumulat nun. Baka hindi niya talaga alam ang nilalaman nun. Dun sa substance naman, and masyado namang obvious na yung mga pinagsasabi na doon, hindi magkakatugma. So these are indications na mukhang hindi sa kanya yung affidavit. Kasi yung katotohanan ho, kung talagang galing sa iyo lahat kalagay doon, kahit wala yung affidavit, kahit babalik-balik rin sa iisa lang kwento mo walang kulang, walang sobra. Ito pretty obvious. Gina-guide na siya Panahon ng mga ghost talaga ngayon, no? Meron kang ghost affidavit, meron kang ghost witness, meron kang ghost testimony.